Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi tayo nagpapamonetize. Handog ko sa inyo, diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa usapang Boxer Shorts, ating himayin, i-analyze ang napakasimpleng balita na lumabas kamakailan. Manny Pacquiao binili ang Hollywood Boxing Gym na pagmamayari ng dating world champion Floyd Mayweather Jr. Napakasimpleng balita, mga kaibigan. Alam niyo dito sa Boxer Shorts, hindi tayo nakikipaghabulan sa pag-release ng mga balita. Sa halip, ang ating hangarin ay himayin, i-analyze ang mga nasabing balita para sa inyong karagdagang kaalaman. Ngayon, sa Boxer Shorts, ating pag-uusapan, bakit sa dinami-dami ng boxing gym, pinili ni Manny Pacquiao na kunin itong Hollywood Boxing Gym na dating pagmamayari ni Floyd Mayweather Jr. Ano ang history ng Hollywood Boxing Gym na ito? At bakit ito ang pinag-interesan ni Manny Pacquiao? At bakit sa tingin ng marami at sa tingin ng inilingkod, ang pagkuha, ang pag-acquire ni Manny Pacquiao ng gym na ito ay isang pasimpleng restback, pasimpleng suntok ni Manny Pacquiao kay Mayweather bago ang kanilang September 19 rematch dyan sa Las Vegas. Lahat ng ito pag-uusapan natin sa lengguwaheng inyong maintindihan. Dito lang sa Boxer Shorts. At ngayon mga kaibigan, ating pasadahan itong lumabas na balita kung saan bumili na isang boxing gym si Manny Pacquiao dyan sa Hollywood, California. Boxing gym na dating pagmamayari ng Amerikanong si Floyd Mayweather Jr. Kung inyong babasahin, napakasimpleng balita ito. Bumili ng gym si Manny Pacquiao. Ano istorya dyan? Meron po mga kaibigan, may istorya sa likod ng balitang yan, at kapag inyong inanalyze ng mabuti, ang naging pagbili ni Manny Pacquiao ng boxing gym ni Mayweather ay isang pasimpleng suntok ni Manny Pacquiao dito kay Floyd Mayweather Jr. Ito ang istorya mga kaibigan. Si Mayweather nagkaroon ng kanyang huling laban in 2017. Totoong laban kontra kay Conor McGregor. Nung ma-knockout ni Mayweather si McGregor, itinaas niya ang kanyang record to 50 wins, walang talo. The best record of a boxing champion. So in 2017, nag-retire na sa active boxing itong si Mayweather. Puro exhibition na lang. Sa kanyang pag-retire in 2017, kumita ng mahigit $1 billion si Floyd Mayweather Jr. Marami siyang pera. Ang isa sa mga negosyo na kanyang pinasok ay ang pagtatayo ng mga tinatawag nating boxing gym at fitness club. Hindi ito ordinaryong boxing gym mga kaibigan. Yung gym na marumi, masangsang. Ito high-end boxing gym / fitness club para maingganyo yung mga celebrities, yung mga ordinaryong tao na mag-sign up at mag-undergo ng training to stay in shape, not necessarily to box. So yan ang naging negosyo ni Mayweather. Kasi nung panahon na yon, around 2015, 2017, nakita na ng mga tao sa mga videos kung paano mag-training si Pacquiao, paano mag-training si Mayweather. Maraming na-impress. So yung mga celebrity, gusto nila subukan din yung mga boxing techniques to stay in shape. So yan ang ginawa ni Mayweather. Nagtayo siya ng boxing gym, fitness club, high-end, ika nga mga kaibigan. Okay sana ang negosyo na ito, pero unti-unti nagkaroon ng problema. Maraming gyms na itinayo si Mayweather all over California. Ang pinakasikat ay yung Hollywood Boxing Gym. Kasi yung Hollywood ay located sa area kung saan dumadaan yung mga artista, yung mga celebrities. So, yun ang pinaka-premyadong branch ni Mayweather. But like I said, nagkaroon siya ng problemang pinansyal. Unti-unting nagsara ang mga nasabing boxing gyms all over California. Yung isang boxing gym nagsara kasi hindi na babayaran ni Mayweather ang renta. Yung isang boxing gym, klarado nagsara kasi yung may-ari ng lupa ay naglagay na ng sign na muli niyang pinaparenta ang nasabing property. Up for rent, for lease. So doon pa lang kita mo, wala na yung boxing gym. Pero itong Hollywood Boxing Gym ay pilit na isinalba ni Mayweather kasi ito nga ang pinakasikat eh.
Pero sa pagtatapos ng 2024, mga kaibigan, lumabas na ang mga balita. Yung general manager ng Hollywood Boxing Gym ay nagsabi sa media na hindi na sila nababayaran sa tamang oras. Merong isang boxing coach sa Hollywood Boxing Gym ang nagsabi na ako ay kinumbinsi ni Mayweather na iiwan yung aking trabaho sa isang korporasyon at pumasok sa Hollywood Boxing Gym. Pinangakuan ako ng mas magandang future. Lumalabas ni hindi pala ako mababayaran sa tamang oras. That was 2024. Pagdating ng January 2025, ay nagkaroon na po ng formal na protesta. Nagpiket na sa labas ng Hollywood Boxing Gym ang mga empleyado nito. Meron silang mga dalang placard. At doon sa placard na yun nakalagay, "The money team has no money. Modern day is slavery." Yun ang sinisigaw ng empleyado ng Hollywood Boxing Gym ni Mayweather. Dagdag pa rito ay nagsampa sila ng reklamo sa Department of Labor, sa Labor Department ng California. Kasi sa California, mga kaibigan, under the Labor Code, mahigpit na pinagbabawal ang hindi pagbayad sa empleyado sa tamang oras. At yung employer ay may kaukulang penalty, malaki, kapag hindi ka nagbayad sa tamang oras. So suma total, pilit na isinalba ni Mayweather ang Hollywood Boxing Gym, pero hindi niya kinaya. Sapagkat naglabasan na nga ang mga hindi bayad na sweldo at dagdag pa rito, naglabasan na ang problemang pinansyal ni Mayweather. Nandyan yung hindi niya nababayaran, yung mga alahas, yung mga relo na kanyang binili. Nandyan ang Internal Revenue Service o IRS. Ito po ang equivalent ng BIR sa atin na hinahabol si Mayweather dahil hindi siya nagbayad ng buwis for a particular period. Nagbayad na ng 20 million si Mayweather ng kanyang buwis, pero sabi ng gobyerno ng California, meron ka pang 7 million na kulang. At yung mga property mo, yung mga bahay mo, kotse mo, hindi mo pwedeng basta ibenta. Sapagkat yan ang aming kukunin pambayad sa iyong buwis na hindi mo nabayaran. So suma total, mga kaibigan, hindi na naisalba ni Mayweather ang Hollywood Boxing Gym. Ang pinaka-close na gym sa kanya. At ito'y nakuha ngayon ni Manny Pacquiao. So si Manny Pacquiao, ganoon din, magtatayo siya ng maganda high-end na training facility para sa mga atleta, sa mga celebrities, etc. So anong masakit dito, mga kaibigan? Manny Pacquiao could have purchased or bought any other gym. Pero ito ang kanyang kinuha. Itong gym na pinakamalapit kay Mayweather, ang gym na hindi na isalba ni Mayweather. Si Mayweather, wala nang ginawa yan kung hindi ipagmayabang kung gano'n siya kayaman. At masyado siyang insecure kay Manny Pacquiao. Kasi si Manny Pacquiao, galing sa Pilipinas, Asiano, from flyweight, tumaas ng timbang, at naging kasi sikat ni Mayweather. In fact, ang laki na kinikita ni Pacquiao. Halos kapareho ni Mayweather. So, hindi na gusto ni Mayweather yan. Inggit siya. Pag si Manny Pacquiao, mayroong biniling 5 kotse, gusto ni Mayweather ang kanya 10. Pag si Manny Pacquiao bumili ng 3 bahay, ang gusto ni Mayweather ang kanya 20. Payabangan, pataasan ng ihi, lalo na dito kay Mayweather. Ano nangyari ngayon? Si Manny Pacquiao ang bumili ng isang negosyo ni Mayweather na nalugi. So di ba masakit yun? Parang sinabi ni Manny Pacquiao, akala ko ba Mayweather, mas mayaman ka sa akin? Bakit ako pa nagsalba ng negosyo mo na nalugi? Hindi mo kinaya. Ako pa ang nagsalba. Hindi ba parang pasimpleng suntok yun kay Floyd Mayweather Jr. ni Manny Pacquiao? Yan ang dahilan sa panahon ng inyong lingkod. Pasimpleng job ni Manny Pacquiao itong kanyang pagbili ng gym na dating pagmamayari ni Mayweather. Kasi si Mayweather, wala nang ginawa kundi kutsain si Manny Pacquiao. Manny, 40 ka na, lumalabang ka pa, siguro wala kang pera, no? Ngayon, ano nangyari ngayon? Si Pacquiao ang bumili ng negosyo ni Mayweather na nalugi na hindi na isalba ni Mayweather. Si Pacquiao sumalo kay Mayweather. Itong pangyayari ito, mga kaibigan, ay magiging karagdagang drama sa napipintong rematch ni Mayweather at ni Manny Pacquiao on September 19. Ninegotiate yan, mga kaibigan. Nagsalita na si Manny Pacquiao na muli pumayag na si Mayweather sa isang totoong laban. Pero hanggat hindi nagsasalita si Mayweather, hindi pa natin basta-basta kukumpirmahin yan. Dalawa silang involved
So kailangan hindi lang si Pacquiao magsalita, kailangan magsalita din si Floyd Mayweather. Kailangan kumpirmahin niya ang sinasabi ni Pacquiao. Kapag nakumpirma yan, then only then can we say na tuloy na ang laban at totoong laban ang ating matutunghayan. Pero itong nangyari itong nangyaring pagbili ni Pacquiao ng gym ni Mayweather, ito po hindi ordinaryong istorya, sabi ko nga. Ito yung magiging karagdagang drama sa kanilang upcoming rematch. At yan ay tinatandaan ni Mayweather. Nag-iisip na yan ngayon pa lang sa kanyang rest back kay Manny Pacquiao. So yan po ang buod ng ating Boxer Shorts mga kaibigan, ating inanalyze, ibinigay ang istorya sa likod ng istorya sa nasabing pagbili ni Manny Pacquiao ng gym na dating hawak ni Mayweather. Muli maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating munting YouTube channel. Maraming salamat po. Alam nyo, we do not monetize. Hindi ako nagmamakaawa na mag-subscribe kayo. Walang problema. In fact, I encourage you to follow other vloggers. Pero maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating munting YouTube channel. Ako si Atty. Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan. Buntalan lang.